Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mambabarang si Yaya. Papasok pa lang si Yaya Felicidad sa main entrance ng airport ay tila naluluha na si Lola Alidia. Ganon din ang apo niyang sina Win at Victor. Uuwi na kasi ang 60 anyos na kasambahay sa probinsya kung saan to nakatira. Hindi man gusto ni Yaya Felicidad na iwanan ng pamilya Morales na hindi na rin siya itinuring na iba sapagkat halos kalahati ng buhay niya ay inilagi na niya rito. Kaya lang dahil na rin sa pagkakaroon niya ng sakit, ginusto na rin ni Yaya Felicidad na umuwi sa probinsya para makasama ang kanyang totoong pamilya. Doon kasi gustong ilaan ng matandang kasambahay ang nalalabi niyang oras na naiintindihan naman ni Lola Alidia pati na rin ang kanyang mga apo. Narinig niyo si Felicidad. Huwag kayo magpapasaway mga apo ha. Sige na at lumapit na kayo at magpaalam sa kanya. Nakatinginan muna ang magkapatid na kita sa mga mata ang kalungkutan. Pagkatapos ay magkasunuran silang lumapit sa matandang kasambahay. Pagkalawon ay naunang yumakap sa kasambahay ang panganay na 22 years old. Yaya Felicidad, thank you sa pag-aalaga sa amin ni Victor ha. Mamimiss ka namin ng sobra. Wala na akong kakampi sa bahay eh. Take care of yourself please at magpagaling ka po. Ngumiti ang matandang kasambahay at saka hinimas-himas ang ulo ng panganay sa mga alaga niya. Patango-tango lang siya sapagkat nagsimula ng tumulo ang kanyang luha habang nagsasalita si Win. Promise po, you're going to take care of yourself. Hihintayin ka po namin bumalik sa bahay ha. Or kami nila daddy at lolang bibisita sa'yo. Huwag ka na pong umiyak please. Naiyak na rin tuloy ako eh. Pakunwaring tumawa-tawa ang binata sapagkat ayaw niyang maiyak habang kaharap si Yaya Felicidad. Ang kaso lang, hindi pa man siya tapos magsalita ay pumalaho na sa pag-iyak ang bunso niyang kapatid na biglang yumakap sa nasabing kasambahay. Yaya Feli, kailangan po ba talaga kayong umalis? Paano na po kami ni Kuya? Wala nang sasama sa akin sa mga exhibit kapag busy si Lola. At saka, paano na rin po si Lola? You see, she's very sad right now. Sobrang nakakalungkot naman po, Yaya Feli. Dahil sa mga sinabi ng 20 years old na binatilyo, ay napahagulgol na rin ang matandang kasambahay pati na rin si Lola Alidia. Si Win naman ay maluha-luha na rin pero pinilit niya ang sarili na hindi maiyak. Sobrang mamimiss kita, Yaya Felicidad. Sabay na yumakap ang magkapatid sa matandang kasambahay habang sumasagana ang kanilang mga luha. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit na si Lola Alidia na umiiyak lang ng tahimik. Tinapik niya ng mahina sa balikat ang mga apo at nang tumanggal na ang mga to sa pagkakayakap ay nagtungo na ang dalawang binata sa likuran kung nasaan si Ginoong Zero. Ang kanilang ama na nalulungkot din sa pag-alis ni Yaya Felicidad. Felicidad, basta alagaan mo ang sarili mo ha. Kapag may libreng oras, pangako, dadalaw ako sa iyo at isasama ko ang mga apo ko. Lalong naiyak ang matandang kasambahay dahil sa sinabing yun ng kanyang amo. Kung tutusin kasi ay hindi naman talaga kasambahay lang ang naging turing sa kanya ni Lola Alidia, kundi isang tunay na kapamilya, kapatid at kaibigan. Ang kasambahay na kasi ang naging katuwang na matandang ginang na nagpapalaki sa magkapatid dahil naging abala sa pagtatrabaho si Zero para sa kinabukasan nilang lahat. Tumahan ka na at pareho pang mamumugto mga mata natin. Matapos mangitian, ay muling nagyakap ang dalawa bilang pagpapaalam sa isa't isa. Pagkatapos noon ay naglakad na ang matandang ginang patras kasama ang kanyang mga apo. Kinuha naman ni Yaya Felicidad ang kanyang maleta at sa huling pagkakataon ay sinulyapan niya ang pamilya Morales at kumaway sa mga ito habang namumugto na ang mga mata dahil sa kakaiyak. Pagpasok niya sa entrance ay nanatili lang sina Lola Alidia, Ginoong Zero, Win at Victor hanggang sa mawala na siya sa paningin ng mga ito.
Makalipas ang ilang minutong kalungkutan, dahil sa pag-alis ng dati nilang kasambahay ay nagtungo na rin ang mag-anak sa parking para makauwi na rin. Hindi makalimutan ng pamilya Morales ang kabutihang loob ni Yaya Felicidad, lalo na sa pagturing nitong hindi iba sa dalawang magkapatid, ganun na rin sa buong pamilya. Sa tagal nilang nakasama ang nasabing kasambahay, kahit kailan ay wala silang naging problema rito, dahil bukod sa masipag ay napakahalaga talaga nito. Kahit ang tungkulin lang talaga ni Yaya Felicidad ay asikasuhin ng dalawang batang lalaki, ay isinasama na rin nito ang pag-aaruga maging sa buong pamilya. Kaya nang nasa sasakyan na sila at palabas na ng parking area ay nilingon ng matandang babae ang kanyang mga apo. Nakaupo kasi siya sa tabi ng driver's seat. Okay lang ba kayo, boys? Yes po, La. But we have to move on. So sad po, Lola. How about you, Ma? Okay ka lang ba? Wala na yung bestie-bestie mo. Pero sana kahit umalis na si Yaya Felicidad maging energetic ka pa rin, ha? Don't worry about me. Mabuti at uso na ngayon ang mga video call na yan. Turuan niyo ako para matawag-tawagan natin si Feliron sa probinsya, ha? I asked her kanina. Titingnan niya raw kung maayos na ang signal sa area nila. Sabi ko, tumawag na lang siya sa number natin at magpagawa siya ng social media account para makapag-usap kayo. Thank you so much, anak. Kaya kayo mga apo, huwag na rin kayong malulungkot kapag nakontak na natin si Feli at natawagan, ha? Magseset ako ng date para makapasyal tayo sa kanila. Kitang-kitang tuwa sa mga mata ng magkapatid pagkarinig nila sa sinabing yun ng kanilang lola. Makalipas ang ilang minuto, dahil sa na-traffic sila paglabas ng airport, kaya naman dumaan na lang muna sila sa isang fine dining restaurant para doon maghapunan. Maya-maya ay dire-diretso na ang biyahe dahil malayo pa ang kanilang uuwian. Eksakto 12:00 na ng hating gabi nang makarating ng bahay ang mag-anak. Ginising na lang ni Ginoong Zero ang kanyang ina at ang mga anak para makapasok sila pare-pareho ng bahay. Ito ang unang hating gabi nila na hindi kasama si Yaya Felicidad, kaya medyo hindi komportable ang magkapatid, lalo na si Victor na sanay sa presensya ng nasabing kasambahay. Pagpasok sa loob ng bahay ay naghiwa-hiwalay na ang apat. Paglabas ng sala, si Lola Alidia at Ginoong Zero ay nagtungo na sa kanilang silid na nasa iisang direksyon lang, habang ang magkapatid ay umakyat na ng hagdanan patungo naman sa kani-kanilang mga kwarto. Pagbukas ni Win ang pinto ng kanyang kwarto, ay sinilipan niya saglit ang nakababatang kapatid na halata sa itsura na hindi pa rin okay. Okay ka lang, bro? Nag-ayos muna ng salamin ng binatang malabo ang mga mata bago tumugon. I don't know, kuya. Di pa ako sanay na wala si Yaya Feli. First night pa lang. Gusto mong itimpla kita ng gatas? Like nang ginagawa ni Yaya tuwing matutulog tayo? Are you sure? Okay lang sa'yo, kuya? Oo naman. Basta ngayong gabi lang, ha. Tapos, bukas ikaw naman na magtitimpla. Hanggang wala pang pumapalit kay Yaya Feli, ganun lagi ang sistema natin. Ano, deal? Okay, deal, quiz. Okay, wait for me then. Magpapalit lang ako ng damit tapos magtitimpla na ako ng gatas natin. Make sure na katulad yan ng kay Yaya Feli, ha? Umismid lang si Win saka siya nag-flex ng kanyang muscle sa nakababatang kapatid bago pumasok sa loob ng kwarto. Nagpalit siya ng sando at boxer short. Makalipas lang ang ilang minuto ay lumabas na siya ng silid at nagtungo sa kusina para magtimpla ng gatas na palaging ginagawa ni Yaya Felicidad nung nandito pa ito sa kanila. Ni isang beses ay hindi pumalya ang kanilang kasambahay sa pagbibigay nito. Kaya talaga namang kahit mga binata na ay nakasanayan na rin talaga nila ang ganoon bago matulog. Nang matapos na, ay nilagay niya sa flat serving tray ang 2 baso ng gatas
at kalmadong naglakad pabalik sa ikalawang palapag ng bahay. Bro, pabukas ng pinto! Hindi pa rin niya natatapos ang pagsasalita ay bumukas na ang pinto ng kwarto ni Victor. Here's your milk, delivery with love. Ang korne mo, kuya. Pagkakuha ng binatang malabo ang mga mata sa nasabing baso ay kaagad niyang tinikman ang basong naglalaman ng gatas. Not bad, kuis. Pero not good as Yaya Feli's milk. Whatever. Bukas, ikaw naman na magtimpla. O sige, good night na. Good night, kuya. Thank you sa gatas. At least, kahit papano, gumana ang pakiramdam ko. Kumaway na lang ang atletang binata habang nakangiti at pagkatapos noon, dumiretso na to sa kanyang silid at ininom na rin ang gatas bago mahiga at matulog. Pagsapit ng kinaumagahan, pagkagising na magkapatid ay halos magkasunuran lang silang bumaba ng dining area kung saan naaabutan nila ang kanilang tatay at lola na merong pinag-uusapan. Good morning, Dad. Good morning, Lola. Good morning po. What's our breakfast? Nagkatinginan sina Ginoong Zero at Lola Alidia na tila nag-uusap ang mga mata. Nang mapansin niyo ni Win ay sa kanya binalingan ng bunsong kapatid upang sagutin ang tanong nito. Ano ka ba, Tol? Matagal nang tumigil si Lola sa pagluluto, then si Daddy naman hindi marunong. Pero miss, wala pang nakaredy na almusal natin ngayon. La, kapag ganitong oras may nakaredy na si Yaya Feli. I'm sorry, Apo. Napagod ako kagabi kaya late na rin akong nagising. Plano ko naman talagang ipagluto kayo ngayon eh. Okay lang po, La. Oo nga po, La. Don't worry. Hindi na bali mga anak. Nag-order naman ako ng pagkain natin. Hintay-hintayin nyo na lang ng kaunti, ha? Nakangiting tumango ang dalawang magkapatid habang naghihintay sa kanilang almusal. Dahil sa pangyayaring yun ay natalakay na nga kaagad nila ang pagkuha ng bagong kasambahay. Sa katunayan, bago pa umalis noon si Yaya Felicidad ay marami nang nirekomenda sa kanila ang isang ahensya upang maging bagong kasambahay. Ang kaso nga lang ay hindi rin naman gusto tumanggap ng pamilya Morales ng kasambahay na hindi nila kilala ng gusto. Uso na rin kasi ngayon ang mga manloloko kahit na dumaan sa proseso ng isang ahensya. Hinagabihan nga, nang nasa hapunan na sila, ay muling binuksan ni Lola Alidia ang usapan patungkol sa pag-hire nila ng bagong kasambahay. Kailangan na kailangan din talaga nila upang masanay sa pag-o-order ng pagkain sa fast food. Ma, mga anak, kung ayaw nyo na kumuha tayo sa agency, may nirekomenda ang kasamahan ko sa company. Isa sa mga malapit na kamag-anak ng kasambahay niya ang nangangailangan ngayon ng trabaho. Kilala mo naman ba? Yung inirekomenda sa akin, syempre ma, hindi ko kilala. Pero yung kasambahay ng kasamahan ko sa company na si Chris, nakilala ko na rin dahil madalas nga kami nagkakaroon ng meeting sa bahay ni Chris. Mabait naman si Aling Magda kaya sa palagay ko mabait din tong irerekomenda niya. What do you think, ma? Abay, huwag akong tanungin mo, kundi ang mga anak mo. Dahil sila naman ang mas madalas makakasama ng kasambahay. Lalo na ngayong bakasyon. Ako magpo-focus sa garments dahil marami rin kaming hinahabol. Paglingo ni Ginoong Zero sa mga anak, ay kaagad tumango si Win habang ang bunso ay napaisip pa pero sa huli ay napapayag din naman ito. Are you sure na mga anak? Kasi after nitong pag-uusap natin, tatawagan ko na kaagad si Chris para masabihan ang magiging bago nating kasambahay. No problem, Dad. Sa akin di naman po, Dad. Okay lang po. Kaagad nang kinuha ni Ginoong Zero ang kanyang cellphone nang sumang-ayon ang buo niyang pamilya. Pagkatapos ng usapang yon, ay nagpatuloy na nga sila sa pagkain ng hapunan hanggang sa sila ay tuluyang mabusog. Mabilis na sumapit ang oras. Nasa kanya-kanya ng silid ang magkapatid. Napaisip na lang si Win patungkol sa magiging bago nilang kasambahay. At habang lumalalim ang kanilang pag-iisip, ay biglang kumatok si Victor sa nakasarang pintuan. Bukas yan!
Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin ang bunsong kapatid. Tangan ang gatas na nakalagay sa flat serving tray. Uy, eto na ang gatas mo, oh. Uy, salamat bro. Pagkatapos nilang sabay na inumin ng gatas ay saka nagsalita si Victor habang inaayos ang salamin. Makakasundo kaya natin yung bagong kasambahay? Well, let's see. Namimiss ko na si Yaya Feli. Ako rin naman eh. Pero wala tayong magagawa. Kailangan niya umuwi dahil may pamilya rin naman siyang katulad natin. O sige na, lumabas ka na dahil matutulog na talaga ako. Hilak mo ang pinto at huwag mong masyadong pakaisipin yon. Kapag okay na yon si Yaya Feli, kukontak yun sa atin. Okay. Good night, kuya. Good night rin bro. Paglabas ni Victor ng silid, ay isinilampak kaagad ni Win ang sarili niya sa kama. Habang hinihintay niya ang antok na dumaloy sa kanyang katauhan, ay pansamantala siyang nag-scroll sa social media niya sa cellphone. Eksakto naman na meron siyang napanood doon na isang clip na may kinalaman sa iba't bang uri ng kasambahay. Kasama sa napanood niya ang nambubugbog na mga bata at nagnanakaw na siyang dahilan kung bakit nasisira ang pangalan at marangal na trabaho ng pagiging isang kasambahay. Grabe naman. Buti na lang si Yaya Feli, hindi ganyan. We're so lucky talaga having her. Nagpatuloy siya sa panonood ng clip hanggang sa makakita siya ng mga kasambahay na minamaltrato naman ng mga amo. Nakaramdam siya ng habag para sa mga ito. Naku, buti na lang din, hindi ganyan ang pamilya ko. Sa pinakadulo ng clip ay nangilabot naman siya sa nakita. Kakaibang kasambahay naman kasi ang napanood niya. Mga weirdo at misteryoso kung umasta hanggang sa pinatay ang mga amo. Dahil sa pagkabigla ay nahagis niya ang cellphone na kamuntikan ng mahulog sa kama. What the? Napa-sign of the cross na lang siya nang wala sa oras. Di naman siguro yun yung magiging yaya namin. Ay nako, makatulog na nga lang. Pagkasabing yon ay tumihaya na at pumikit ang binata hanggang sa bigla na lang muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Yaya Feli. Nakakamiss din talaga si Yaya Feli. 2 days pa lang siyang wala rito sa bahay. Ay nako. Napabuntong hininga na lang siya habang nakapikit hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang kanyang panaginip. At dahil sa kasabihang kadalasang nadadala natin sa panaginip ang mga bagay-bagay na ginagawa, napapanood natin o kung ano-ano pang nangyari sa maghapon, ganun nga ang nangyari sa binatang atleta. Sa isipan niya ay tila masaya siyang nakatingin kay Yaya Feli habang nagtitimpla to ng kanilang gatas, subalit sa isang iglap ay bigla na lang nagbago ang senaryo ng buong kapaligiran. Biglang nagdilim ang paligid, kasunod noon ay nawala na lang na parang bula ang imahe ng dati nilang kasambahay. Napalitan to ng mga imaheng napanood niya kanina bago matulog. Paglingon niya sa kaliwang bahagi ay nakita niya ang isang kasambahay na binubugbog ng alaga nitong bata na walang humpay sa pag-iyak. Nang lalapitan niya ito para pigilan ay biglang naglaho sa usok ang dalawa. Napabaling kagad siya sa kanang bahagi sapagkat nakarinig siya ng mga kalansing. Doon nga ay namataan niya ang isang babae na nagnanakaw ng mga pera at alahas at tumatakbo ang mga to habang nakangiti. Wag! Huwag kayo magnakaw, huy! Katulad ng nauna, bago pa niya malapitan ng mga to, ay naglaho na lang na parang usok. Sinundan naman yun ng sigawan mula sa kanyang likuran, at paglingon doon ay tumambad sa kanyang paningin ang dugoang kasambahay na minamaltrato ng amo nito. Tama na po yan! Huwag kayo mambubugbog na kasambahay dahil tao din sila! Hindi sila alil... Ha? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat lumingon sa kanya ang amo ng kasambahay na minamaltrato. Nanlisik ang mga mata nito na parang isang mabanghis na hayop. Napatras siya sa takot dahil tumakbo papalapit sa kanya ang Ginoo hawak ang pamalo. Pero bago pa tutuluyang makalapit sa kanya, ay naglaho na rin sa usok.
Nang ma-realize ni Win ang mga yon, ay doon siya biglang napaisip. Nananaginip ba ako? Eksaktong pagkasabi niya noon, ay bigla na lang may senaryong sumulpot na naman sa kanyang harapan. Maliit na babae na nasa 4 feet lang ang taas, pero maganda at sexy to. Maiksi ang kulot na buhok, matalim kung makatingin at misteryosa ang datingan. Sino ka naman? Ngumiti sa kanya ang misteryosang babae bago to nagsalita. Sa wakas, nakita rin tayo. Pagkatapos ng mga katagang yon, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging magandang babae ay bigla tong nalosyang. Namuti ang buhok. Kumulubot ang mga balat at lumaylay dahil sa katandaan. Matapos masaksihan niyo ni Win, ay sumilay ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kilabot ay unti-unting gumapang sa buo niyang pagkatao hanggang sa tila kumuta na siya na matinding takot. Namanhid ang buo niyang katawan, kaya mas lalo siyang nagpanik. Sapagkat nagsimulang maglakad ang matandang babae palapit sa kanya. Huwag kang lalapit! Hindi siya pinakinggan ng matandang babae. Ngumiti lang to habang ika-ikang naglakad papalapit sa kanya. Dahilan para mas lalo siyang natensyon. Please, huwag kang lalapit! Daddy! Lola! Nang aabutin na siya ng matandang nilalang, ay napapikit na lang si Win at mabilis na napabalikwas ng bangon. Kamuntikan pa nga siyang mahulog sa kama dahil sa sobrang pagkabigla. Hingal na hingal siya at pawis na pawis dahil sa masamang panaginip na yon. Napahawak pa siya sa dibdib sapagkat dinig na dinig niya pa rin ang pagkabog ng kanyang puso dahil sa tensyong nangyayari. Buti, masamang panaginip lang. Putik yan. Akala ko mamamatay na ako eh. Kinuha niya ang cellphone at nang makitang 3:00 pa lang na madaling araw, ay muli siyang humiga hanggang sa muli ring nakatulog. Kinabukasan, pagkagaling ni Ginoong Zero sa opisina ay niyaya niya kaagad ang mag-anak na gumayak para sunduin ang magiging bago nilang kasambahay sa bahay mismo ng katrabaho niyang si Mr. Chris. Pasado 5:30 ng hapon ay narating na nga nila ang bahay ni Mr. Chris at malugod silang pinaunlakan ng Ginoo. Naroon din ang kasambahay na si Aling Magda na siyang nagrekomenda sa magiging bagong kasambahay. Nang nakaupo na sila sa dining table at naghihintay ng pagkaing ihahain para sa kanila, ay tinawag na nga ni Mr. Chris ang babae. At pagkakita ni Win sa maliit, maganda at sexy na babae, ay napakunot-noo siya bigla, kasabay ng pagbulong sa sarili na narinig pala ng nakababata niyang kapatid. Parang nakita ko na siya. Ano yung kuya? Ha? Wala bro. Natigilan na sila sa pag-uusap sapagkat ipinakilala na ni Mr. Chris ang edad 40 babae na si Garita. Salamat paring Chris sa recommendation mo ha. Ma, mga anak, siya nga pala si Garita, ang magiging bago nating kasambahay. Nagkatinginan muna ang magkapatid bago magbalik ng tingin sa magandang babae. Pero sa kabilang banda pa rin ng isipan ni Win ay parabang nakita na niya kung saan ang nasabing babae. Saan ko ba siya nakita? Alam kong nakita ko na siya. Anak, Win, si Garita, magpakilala kayo. Opo, Dad. Ako po si Win. Saka tinapik ng atletang binata ang bunso niyang kapatid na tumayo rin at nagpakilala. Ako naman po si Victor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Garita. Malayong kamag-anak ni Tia Magda. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Ako naman si Alida. Apo ko yan sina Win at Victor. At anak ko naman ang tatay nila na si Sir Zero mo. Ilang taon ka na ba, Neng? Parang ang bata mo pa para maging kasambahay. Kaka-40 ko lang po nung nakaraang buwan. Nagulat ang pamilya Morales at sabay-sabay na napatingin kay Mr. Chris na napapangiti lang sa kanila. In fairness hindi halata sa itsura mo, Neng Garita. Parang kaidaran mo lang ang mga anak ko eh. Oo nga. Anong sikreto mo para naman
makapagpalit ako ng skincare. Dahil sa birong yon, ay pasimpleng nagtawanan ng lahat habang ang magkapatid ay nakatinginan ulit at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. So ano, mga anak, okay ba sa inyo si Garita? Napatango-tango na lang ang dalawang binata habang titig na titig pa rin sa bago nilang kasambahay sapagkat hindi sila makapaniwala na 40 years old na ito. Makalipas ang ilang minuto habang kumakain ay hindi talaga maiwasan ni Win na mapasulyap kay Yaya Garita na kinakausap naman ni Aling Magda hindi kalayuan sa dining area. Pinipilit kasing alalahanin ng binata kung saan niya nakita ang babae. Gangya naman, oh. Feeling ko talaga nakita na kami sa kung saan eh. Nang mapansin naman siya ng bunsong kapatid, ay napangiti at pasimpleng tinapik ang kuya niya sa binti na naggulat ng bahagya. Nababasa ko iniisip mo. Kuya, ikaw ah. Loko-loko ka, hindi yun ang iniisip ko. Natutok na ni Win ang sariling bibig sapagkat napalakas pala ang kanyang boses habang si Victor naman ay ngingisi-ngisi lang habang nagpapatuloy sa pagkain. Lagot ka sa akin mamaya pag uwi natin. Pasimpleng dumila ang binatang nakasalamin na halatang nangaasar, kaya mas lalong nainis si Win. Maya-maya pa, matapos silang makapaghapunan at makapagkwentuhan ng ilang saglit ni Ginoong Zero kay Mr. Chris, ay nagpaalam na rin kaagad sila. Pero bago umuwi ng bahay, ay nagtungo muna sila sa mall para ipamili ng mga pangangailangan si Yaya Garita. Pagkatapos noon ay nagbiyahe na sila pabalik sa subdivision at eksakto 9:30 na ng gabi bago sila tuluyang makauwi. Garita, ito ang kwarto ng dati naming kasambahay. Pasensya na at hindi pa namin naayos Pero malinis naman ang mga punda at kumot niyan. Ikaw na lang ang bahalang mag-ayos kung anong gusto mong ayos ng kwarto dahil sa'yo naman na yan. Sige po, salamat Madam Alida. Ako na pong bahala mag-ayos nitong kwarto. Salamat din po Sir Zero, Sir Win, at Sir Victor. Ay nako, hindi uso ang madam at sir sa bahay namin. Tawagin mo na lang akong Lola Ali. Ako kahit kuya. Tapos itong dalawang pasaway na to ng mga anak ko tawagin mo na lang sila sa pangalan nila Garita. Sige po, naunawaan ko po. Rita na lang din po ang itawag niyo sa akin. Yun po kasi ang palayo ko sa amin eh. Napatango na lang ang pamilya Morales at nang masigurong panatag na si Yaya ay lumabas na sila ng kwarto. Pero inexplain muna ni Lola Alida ang gagawin ng bagong kasambahay para bukas. At pagkatapos noon ay nagkanya-kanya ng alisa ng lahat papunta sa kani-kanilang silid. Nang nasa kwarto na si Win at nagpapalit na ng damit ay kumatok ang nakababata niyang kapatid. Bago buksan ang pinto dahil hindi naman nakalak. Kuya, ikaw di ba yung magtitimpla ng gatas ngayon? Ay, Oo nga no. Pero may kasambay naman na tayo di ba? Si Yaya Garita. Siya na lang ang pagtimplahin natin. Baka nagpapahinga na yun eh. ay, Oo nga no. Nakalimutan kasi natin na ipaalala. Sige. Ako na. Bukas ko na lang ipapaalala sa kanya. Turuan ko na rin siya magtimpla. Pagbibis lang ako saglit. Hintay mo na lang sa kwarto mo yung gatas Sige kuya. Thanks. nang makapagbihis na ng sando at boxer short ang binatang atleta, ay dali-dali itong lumabas ng kanyang kwarto at bumaba papunta sa kusina. Nakapatay na ang mga ilaw sa sala pagtingin niya, kaya napatingin siya sa malaking orasan nila na nasa itaas naman ng malaking wall-mounted TV. 10:30 na pala ng gabi. Ang aga yata matulog ni Daddy. Pagod siguro. Nasabi niya yon sapagkat kapag ganong oras talaga ay madalas pang nanonood ang kanyang tatay kapag nandun ito sa kanilang bahay. Mahilig kasi siya sa mga dokumentaryo at balita ang Ginoo na ganong oras lang napapanood. Nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa makarating ng kusina, kung saan malapit lang ang silid ni Yaya Garita. Pagtapak pa lang ng paa niya, bago buksan ng switch, ay nakarinig na siya ng may hinang bulungan mula sa kung saan. Hindi niya yun masyadong pinagtuunan ng pansin, pero pagbukas niya ng ilaw ay nawala ang nasabing mga bulungan, kaya napakunot noo siya habang iginagala ang tingin sa buong kusina.
Napaismid na lang ang binata bago nagpatuloy sa kanyang gagawin sa pagtitimpla ng gatas nilang magkapatid. Nang matapos na ay kaagad niyang nilagay ang 2 mahahabang basong may lamang gatas sa flat serving tray at pansamantalang nilapag ito sa kitchen center table saka pinatay ulit ang ilaw. Pagbalik niya para kunin ang nasabing tray ay narinig na naman niya ang bulungan kaya wala sa sarili niyang inilibot ang tingin sa buong kusina. Hanggang madako ang paningin niya sa maliit na daanan papunta sa silid ni Yaya Garita. Dala ng curiosity ay muli niyang inilapag ang serving tray sa center table at marahang nagtungo sa silid ng kasambahay. Gumilid siya at hindi pumwesto sa tapat mismo ng pinto. Mula sa kinaroroonan ay inilapit niya ang tenga para mapakinggan ng malinaw ang mga bulong na naririnig niya. Nakumpirma nga ni Win ang bulong ay nanggagaling sa silid ni Yaya Garita, pero hindi naman niya madinig ng malinaw kung anong sinasabi nito. Anong pinagsasabi ni Yaya Garita? Mas inilapit niya pa ang tenga para malinaw na marinig ang boses. Kaya lang ay nagulat naman siya nang merong kumalabit mula sa likuran. Ay anak nang! Natutup niya rin kagad ang boses at nang makita si Victor ay kagad niya itong hinatak pati na ang serving tray at dali-daling umalis sa kusina. Nang nasa hagdan na ang magkapatid, ay narinig pa nila ang mahinang pagbukas ng pinto galing sa kwarto ng kasambahay. Kaya nagtuloy-tuloy na ang dalawa. Tumigil na lang sila nang nasa tapat na mismo ng silid ni Victor. Kuya, ni-stock mo kaagad si Yaya Rita. Hanip ka rin ah. Baliw, kunin mo na nga tong gatas mo. Nakangising kinuha nga ng binatang nakasalamin ang basong may lamang gatas. Kaya lalong nairita ang kanyang kuya dahil sa makahulugan niyang tingin. Hindi ko ini-stock. Huwag kang imbento dyan, no? Kanina ka pa kina Uncle Chris, ha? Hindi na ako natutuwa. Defensive ka agad siya, oh. Eh bakit nandun ka sa tapat ng kwarto niya? Eh bakit ka ba kasi bumaba? Sabi ko, hintayin mo ako eh. Yan tagal mo kasi. Kanina pa ako nakatambay sa kwarto mo. So, bakit ka nga nandun sa tapat ng kwarto ni Yaya Rita? Uy, kuya, mukha lang siyang bata pero 40 years old na yon ha. Daddy ka talaga kay Lola at Daddy kapag nalaman niya kalokohan mo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Narinig ko kasing may bumubulong-bulong dun galing sa kwarto niya. Kaya pinakinggan ko. Tapos bigla ka naman dumating. Umismid lang ng nakakaloko si Victor. Bago uminom ng gatas at nang makakalahati na ay saka siya tumigil at tumalikod na sa nakatatandang kapatid. Bahala ka. Kwento mo yan eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Naunang pumasok si Win at pakalabog na isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Pagkatapos noon ay sa kanya dire-diretsong nilagok ang gatas at nang maubos na to ay galit niyang inilapag sa lamisita saka ay binulagsak ang sarili sa kama. Nakasimangot niyang ipinikit ang mga mata hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Makalipas ang ilang oras, naalimpungatan si Win sapagkat narinig niyang lumangit-ngit ang pinto ng kanyang kwarto. Napatihaya siya nang wala sa oras at pupungas-pungas na pinagmasdan ang taong nagbukas ng pinto. Nawala bigla ang antok niya nang makita si Yaya Garita na nakatayo sa nakabukas ng pinto. Nakangiti ito sa kanya pero ang tingin ay napakatalim. Dahil sa tingin at ngiting yon ay naalala niya kung saan niya nga ba nakita ang babae. Sa panaginip. Biglang sumilay ang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng kasambahay na dahan-dahang lumalapit sa kanya. At katulad ng nangyari noong nakaraang gabi, ay tila namanhid na naman ang buo niyang katawan dahil sa takot kaya nagpanik na naman ang binata. Ikaw pala yun? Huwag kang lalapit, please! Bakit ka nakikinig sa kung anong ginagawa ko sa kwarto ko, ha? Matapos sabihin yon ay biglang nagiba ang itsura ng babae. Mula sa pagiging magandang babae ay tila nalosyang na naman ang mukha nito at lumaylay ang mga balat sa buong katawan lalo na sa mukha. Mas lalong nahintakutan si Win pagkakita sa pagbabagong anyo ng babae. Kaya pinilit niyang ikilos ang katawan kaya lang ay hindi niya namang maigalaw. Please, huwag kang lalapit!
Please, tulong! Tulong! Nang hawakan na matandang Garita ang kanyang muka, ay biglang napabalikwas ng bangon si Win. Pagkamulat ng mga mata, ay pawis na naman ang kanyang katawan. Dinig na dinig niya ang malakas na mabilis na tibok ng kanyang puso, kaya naman napahawak siya sa dibdib. Pangungot na naman. Nang iangat niya ang ulo para tingnan ng orasan na nasa kanang bahagi, ay napadaan ang tingin niya sa pinto. Ganun na lang ang gulat niya nang makitang nakabukas na ang pinto ng kanyang silid. Ay hayop naman! Dahil sa nangyaring yun ay kaagad niyang nilakang pinto. Binuksan ang ilaw at nagsumiksik sa kama. Hindi na siya nakatulog pa dahil sa takot na baka bumalik ang panaginip. Kung panaginip nga ba talaga ang nangyari. Pero sa kahihintay niya ring sumikat ang araw ay hindi rin niya namalayang nakatulog din na naman pala siya. Nagising na lang si Win matapos marinig ang magkakasunod na katok galing sa nakababata niyang kapatid. Upungas-pungas siyang bumangon at kagad pinagbuksan ng pinto si Victor. Good morning, kuya. Tara, almusal na tayo. Sinimangutan niya lang ito dahil naiinis pa rin siya sa pambubuyo ng binatang nakasalamin. Kung naman, tara na. Mag-ayos ka na. Pinagising ka rin sa akin ni Lola eh. Ito na. Susunod na ako. Maghilamos lang ako ng muka. Bilisan mo, kuya. Hihintayin kita. Mauna ka na. Bago pa matapos ni Win ang pagsasalita, ay pumasok na sa kwarto niya ang bunsong kapatid at sumalampak sa kama. What are you waiting for? Maghilamos ka na, kuya. Hindi ka nakaka-good morning bro ah. Makalipas ang ilang minuto ay sabay nang nagtungo ang dalawa sa dining area kung saan naabutan nila si Lola Elida na kumakain na ng almusal. Good morning po, Lola. Good morning po. Good morning mga apo. Umupo na kayo dito at mag-almusal dahil may sasabihin ako mamaya. Nakatinginan na magkapatid habang umuupo sa tapat ng dining table. Nang makita nila ang masasarap na ulam ay sabay pang napalanghap ang dalawa. Wow, favorite ko tong pritong bangus, Lola. Ito ring longganisa, saka skinless. Paborito ko. Plus itong mushroom soup. Si Yaya Rita po ba nagluto? Of course, alangan naman ako. Nasan po si Yaya? Pinalinis ko lang saglit ng kwarto ko dahil 3 araw na rin walang linis yon. Simula nang umalis si Feli. Apo, Queen, bakit hindi ka pa kumakain? Tumingin muna ang atletang binata sa kanyang lola at kapatid bago nagwika. Ito na po. May naalala lang po ako. Kagabi? Not funny, Victoria. Okay, wag mag-away sa harap ng hapagkainan. Kumain muna kayo dahil pag-uusapan natin ang pagdalaw kay Feli since bakasyon nyo naman ngayon. Namilog ang mga mata ng dalawang binata sa tuwa matapos marinig ang binigkas ng kanilang lola. Tama ang narinig nyo. Bibisita tayo kay Feli. Kaninang umaga ay nakausap ko na siya. Maga talagang magising ang taong yon. Naistorbo tuloy ako. But anyway, okay naman siya ron at kinukumusta rin kayo. For the meantime, ako na lang muna ang kukontak sa kanya dahil kapag kayong dalawa lalo lang malulungkot ang tao. May sakit siya at bawal makaramdam ng kahit anong stress. Nakakatuwa naman pero sana gumaling na siya talaga. Hindi na halos natapos ng binatang nakasalamin ng pagsasalita dahil biglang dumating si Yaya Garita at sumingit sa usapan. Mawalang galang na po, Lola Adi. Nalinis ko na po yung pinapalinis nyo. May ipapagawa pa po ba kayo? Wala na. Pero itong mga apo ko baka magpapalinis ng kwarto nila. Lumingo na matandang babae kay Win na biglang umiling-iling. Halata sa mukha ng atletang binata ang pamumutla ng mukha matapos makita ang kasambahay. Bigla na lang kasing sumagi sa isip niya ang napanaginipan. Nang magtama pa ang mga mata nila at nang ngumiti si Garita ay tila ba nakaramdam siya ng kakaibang kilabot na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Para na naman siyang namanhid pero hindi niya ipinahalata ang takot na nararamdaman. Nag-focus siya sa pagkain at pag-inom ng tubig.
How about you, Victor? Sige po, Yaya Rita. Hindi naman nakalak ang room ko eh. Kaya pakilinis na lang po please. Sige po, akit na po muna ako sa kwarto para maglinis. Sinundan lang ng tingin ni Win ang kasambahay habang naglalakad palayo. At nang mapansin na naman siya ng bunsong kapatid ay pasimple siya nitong siniko habang pangisi-ngisi. Kuya, tell me the truth. May nangyari kagabi, no? What the? Queen, what did you just say? That's bad, Apo. Hindi ko naman kayo pinipigil na magsalita ng bad words, pero wag dito sa hapagkainan. I'm sorry, Lola. Me too, Lola. Naasar ko kasi si Kuya eh. Sorry, Kuya Win I never meant to... Hindi na natapos ni Victor ang sinasabi dahil tumayo na ang kanyang kuya. La, isasabihin pa po ba kayo? Sa kwarto na lang po muna sana ako mag-aalmusal. No problem. Dala ang almusal ay nagtungo kagad siya sa kanyang kwarto at doon tinapos ang pagkain. Halata sa bawat pagsubo niya ang pagkainis dahil sa pangaasar ng nakababata niyang kapatid. Busy tong Victor na to. Nakakarami na sa akin eh. Ewan. Nang maubos ay lumabas din siya ng kwarto dahil nalimutan niya palang kumuha ng tubig. Dala ang pinagkainan, naglakad siya sa pasilyo subalit napahinto rin siya sa tapat ng pintuan ng silid ni Victor. Nakita niya naglilinis ng kwarto si Yaya Garita kaya pinagmasdan niya itong mabuti hanggang sa biglang lumingon sa gawin niya at ngumiti. Dahil sa takot ay nagmadali siyang naglakad palayo at nagtungo sa hagdan. Hanggang makasalubong na naman niya ang kanyang bunsong kapatid na paakyat. Kuya, sorry talaga Di na kita asya rin. Matagal tinitigan ni Win ng masama ang kapatid, pero sa huli ay hindi rin siya nakatiis dito. Okay, just don't do it again ha. Thank you, Kuis. By the way, ano ba kasi talaga nangyari kagabi ha? Wait nga, kukuha lang ako ng tubig. Doon tayo sa kwarto mag-usap. I think you need to know this. Sige kuya, hintayin na kita sa kwarto mo ha. Okay. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Win at kumuha ng mainom na tubig. Pagkatapos noon ay umakyat din kaagad siya papunta sa kanyang silid. Pero natigilan na naman ang binatang atleta pagkakita kay Yaya Garita na kausap na si Victor. Thank you pala sa paglilinis, Ate Rita ha. Walang anuman, Sir, Victor pala. Pasensya na dahil nasanay lang ako na ma'am at sir ang tawag eh. Ay, no problem. Sasanay ka rin po rito sa amin. Sige po, o pwede ka nang lumabas kung tapos ka na. Pupunta pa kasi ako sa kwarto ni Kuya eh. Ay, bago ko nga pala makalimutan. Tuwing gabi kasi, nakasanayan na naming uminom ni Kuya ng gatas. Gayon kasi yung ginagawa ni Yaya Feli. Kung okay lang, mamaya or every night, bago kami matulog, pwede bang ipagtimpla mo rin kami ng gatas? Oh, walang problema. Salamat at pinaalala mo. Ay, sige po, Yaya Rita. Yun lang naman po. Matanong ko lang sana, Victor. Narinig ko kasi, hindi ko sinasadyang marinig na may pinag-uusapan kayong taong may sakit. Ah, yun yung pinalitan mo. Yung tinutukoy ko kanina, si Yaya Feli. Umuwi kasi yun sa probinsya dahil nagpapagaling lang eh. Pero ang promise niya, kapag gumaling siya, babalik din siya rito. Kitang-kita ni Win ang pasimpleng pagsimangot ng kasambahay matapos siyang marinig. Dahil doon ay kinutubahan na kaagad siya ng hindi maganda. Simula pa naman kasi talaga nang makita niya si Yaya Garita ay hindi na maganda ang vibes niya sa taong ito. Nagpatuloy siya sa pakikinig sa usapan habang nakatayo lang sa gilid. Ganun ba? Ibig sabihin kapag bumalik siya dito, mapapalis na ulit ako? The truth is, hindi ko rin talaga alam eh. Pero palagay ko naman, hindi gagawin yun nila Lola at Daddy. Lalo na kung pinag-uusayan mo yung pagtatrabaho. Napalingon si Victor at Yaya Garita sa atletang binata nang biglang sumulpot sa pintuan dahil hindi na to nakatiis pa. Oh, kuya. May pag-uusapan tayo sa kwarto ko, di ba, Victor? Let's go. Pagkasabi niyang yun,
ay nagdire-diretso na siya ng lakad papunta sa kwarto niya na hindi man lang din nililingon ang kasambahay. Narinig pa ni Win na nagpapaliwanag ang bunso niyang kapatid pero hindi na niya to pinagtuunan pa ng pansin. Pagkapasok niya ng kwarto ay ininom niya kagad ang tubig at inilapag to sa lamisita. Siya naman pagpasok ni Victor kaya napalingon siya rito. Ilak mo bro, yung pinto. Ano bang ikukwento mo kuya? Lumapit ka muna. Dito tayo sa kama mag-usap bro. Nang mailak na ng binatang nakasalamin ng pinto, ay kaagad siyang lumapit sa kanyang kuya na tila excited sa sasabihin nito. Ano na nga ba kasi yun, kuya? Paano ko ba ito sisimulan? Ano kasi, kagabi, di ba, yung nakita mo ko sa tapat ng pinto ng bago nating yaya? Maniwala ka man sa akin o hindi, bago pa siya pumunta rito, nagkita na kami. Nagkita na kayo? What I mean is, paano ko ba ito i-explain? Napakamut-ulo ang binatang atleta na halata sa muka ang pagmamaktol. It sounds crazy kasi bro pero promise me, hindi ka tatawa kapag sinabi ko kung saan kami nagkita ha. Promise kuya, cross my heart, double-double. Mabubulag ako ng tuluyan kapag tumawa ako. Pero binabawi ko na yung uli kong sinabi ha, but I will try. No, not try, but I will do my best na hindi tumawa. Okay. Ano kasi, nakita ko na talaga siya sa panaginip ko. Dinalaw niya ako the day after natin siyang sunduin kina Uncle Chris. Are you fucking kidding me? Are you kidding me right now, kuya? I swear to God, bro. Siya talaga yung dumalo sa panaginip ko. Pero may iba pa siyang katauhan. Yung nakikita nating mukha niya ngayon, hindi yan yun. Matanda na talaga siya. Older than Lola Alidia. And it's really freaking scary. Promise. Hindi umimik si Victor. Nag-ayos lang to ng salamin at pinagmastang mabuti ang reaksyon ng mukha ni Win na seryosong-seryoso sa mga sinasabi nito. Ang sabi niya pa nga sa akin nakita rin kami. Sinabi niya yun na parang intentional. Something like that. Tapos, hindi lang yun bro. Kagabi, habang nagtitimpla ako ng gatas natin, I heard voices in her room. Hindi lang parang basta bumubulong Parang nagchat-chat ng kung anong some kind of witchcraft. And last night, dinalaw naman niya ako sa kwarto. I'm not sure kung panaginip ba yun o totoo. Pero ang sabi niya, bakit daw ako nakikinig sa kwarto niya? That bitch is a witch. Bro, kaya mag-ingat ka. O tayo. O kahit sina Lola at Daddy. Pagkatapos siyang magsalita ay matagal siyang napatingin sa bunsong kapatid sapagkat nanahimik lang ito na parang gulat na gulat sa mga sinabi. Hanggang sa mapakunot na lang siya ng noo dahil biglang bumulwak ang paghalakhak ni Victor na kanina pa pala pinipigilan. Napabuntong hininga na lang si Win sa inis na tila gusto nang sipain palabas ng kwarto ang mapang-asar niyang kapatid. Nagsayang lang talaga ako ng laway. Putya. Lumabas ka na nga. Sorry kuys. I just can't help myself. You sounds like, ano bang nangyayari sa'yo this past few, Ano ba? Get out of my room! Now! Dahil doon ay tumigil na sa pagtawa si Victor at nagtanggal ng salamin para punasan ang kanyang damit. Pagkasuot ay saka siya ulit nagsalita. I never meant to offend you. Chill naman, kuya. I said, get out of my room! Please leave me alone, Victor! Please! Napabuntong hininga na lang ang binatang nakasalamin bago umalis ng kama at marahang naglakad palabas ng kanyang silid. Pagkasarado ng pintuan ay nagtantrum na lang si Win sa kanyang kama hanggang sa makatulog siya. Pagsapit ng tanghalian, tahimik lang ang magkapatid at walang nakikibuan sa kanila. Umabot yun ng maghapon na hindi pinapansin ni Win ng kapatid na si Victor dahil masama talaga ang loob niya rito. Halos umabot din ng 3 araw silang walang kibuan at sa 4 araw ay walang nakalata sa kanilang tampuhan. Bukod sa away magkapatid na yon, ay palagi ring inoobserbahan ni Win ng kanyang kasambahay sapagkat nag-iingat siya rito.
Meron din kasi siyang gustong patunayan para tuluyang maniwala sa kanya si Victor na merong kakaiba kay Yaya Garita. At hindi nga siya nagkamali. Dahil sa isang linggo niyang pag-oobserba sa nasabing kasambahay, ay palagi niyang naririnig na meron tong ginagawang kababalaghan sa kanyang kwarto tuwing hating gabi. Madalas niya pangang naririnig na binibigas nito ang pangalan ni Yaya Felicidad. Pero hindi nga lang din siya sure kung yun nga o kapareho lang ng pagkakadinig niya. Bukod sa mga misteryong yon, ay nagpatuloy din ang pagdalaw-dalaw ni Yaya Garita sa kanyang panaginip. At upang maiwasan yon, ay sumanggunin na siya ng pasikreto sa isang albularyo na nagpakilalang si Kausme. Nakaagad namang nagbigay sa kanya ng pangontra. Isa itong uri ng dreamcatcher chain kung saan pinipigilan ang masasamang elemento na pumasok sa panaginip ng isang tao. Meron tong orasyon ni Kausme, kaya talagang masasabi niyang epektibo. Simula kasi na maglagay na siya sa loob ng kanyang kwarto ay hindi na nakakadalo sa panaginip niya si Yaya Garita. Isang araw, kababangon niya lang sa kama at maganda ang pakiramdam at gising niya dahil hindi na siya balisa sa pagtulog na makarinig siya ng katok sa pinto ng kanyang silid. Hindi kaagad siya sumagot dahil si Victor lang naman ang alam niyang gumagawa noon at wala ng iba. Kuya, tawag tayo ni Lola. Baba na raw sa dining area. May sasabihin niya ata siya. I think about to sa bakasyon natin. Gising ka na ba? Nag-ingay lang si Win at hindi na sumagot para malaman ng bunso niyang kapatid na gising na siya. Pagkatapos noon ay nagdire-diretso na siya papuntang banyo at nagilamos ng mukha. Paglabas niya ng kwarto ay wala na ang nakababata niyang kapatid. Habang naglalakad sa pasilyo ay nahapyawan ng paningin niya si Yaya Garita na nasa balkonahe at nagpapagpag ng mga unan sa sofa. Nang mapalingon ito sa kanya ay biglang ngumiti ang babae. Ngiting makahulugan, kaya naman nangilabot kagad ang buo niyang katawan dahilan para magmadali siya sa pagbaba ng hagdan. Nang nasa dining area na ay nakita niyang tila namumugto ang mga mata ni Lola Alida. Kaya nagtaka siya at nag-alala para rito. Good morning, La. Umiiyak ka po ba? Bakit namumugto po ang mata niyo? Hindi umimik ang matandang babae. Humigop lang muna ito ng tsaa at nagbasa-basa ng hawak niyang fashion magazine. Dahil doon ay nakatunog kagad ang magkapatid na merong problema. Alam kasi nila na kapag nagbabasa-basa ng fashion magazine ng kanilang lola, kundi ito stress, malamang ay may pinagdaraanan. Lola Alida, are you okay? Malungkot siyang pinagmasdan ng matandang babae habang marahang umiiling. Pagkalaon ay nilinis nito ang lalamunan sa pamamagitan ng pagpeke ng ubo bago magsalita. Patay na ang Yaya Felicidad ninyo. Tila nabingi ang magkapatid sa kanilang narinig habang ang matandang babae naman ay halata sa boses na nagpipigil lang ng pag-iyak. Noong nakaraang araw na nagsabi ako sa inyo na magbabakasyon tayo roon. Nagka-video call pa kami. Ang lakas-lakas pa niya. Pero ang sabi niya sa akin kanina ng anak niya sa tawag, hindi daw nila maintindihan ang nangyayari kay Felicidad. Sorry for the word dahil nasa hapagkainan tayo. Sumusuka raw na may halong insekto. Ilang gabi raw yon. Pero magiging okay siya right after. Kaso kaninang madaling araw, hindi na kinaya ni Felicidad. I'm sorry mga apo. Wala nang Yaya Felicidad. I really feel sad right now. Nawalan ng gana ang lahat matapos marinig ang masamang balitang yon. Kaya halos maghapong naglugmok ang buong pamilya. Si Win ay nagkulong lang sa kwarto niya habang naluluhang inaalala ang masasayang araw na kasama ang pinakamamahal nilang kasambahay. Hindi rin kasi siya makapaniwala na gano'n ang sasapitin ni Yaya Felicidad. How this thing happened to Yaya Feli? Ano yung sinasabi kanina ni Lola? Muli niyang inalala mga sinabi ni Lola Alidia niya na siyang nag-trigger ng kamatayan ni Yaya Felicidad. Sorry for the word dahil nasa hapagkainan tayo.
Sumusuka raw na may halong insekto. Ilang gabi yun, pero magiging okay siya right after. Kaso kaninang madaling araw, hindi na kinaya ni Felicidad. I'm sorry, mga apo. Wala na ang Yaya Felicidad. I really feel sad right now. Sumusuka na insekto? Anong klaseng sakit yun? Natigilan na siya sa pagtatanong dahil kusa na lang pumasok sa isip niya si Yaya Garita. Lalo na ang mga gabi na naririnig niya tong tila nagpe-perform ng kung anong klase ng witchcraft ritual. Nasabi ko na nga ba hindi talaga maganda yung kutob ko sa babaeng yun Simula pa lang, dapat malaman to ni Lola habang maaga pa. Eksakto ng gabing yon. Pagkatapos ng hapunan ay kaagad siyang nagtungo sa silid ng kanyang lola dahil hindi to sumabay sa kanila. Hinatiran lang to ng pagkain ni Yaya Garita. Kaya lang pagdating niya naman sa silid na matandang ginang ay naroon pa rin ang kasambahay. Nililigpit kasi nito ang ilang gamit na nasa maleta pabalik sa wardrobe. Nagkatinginan sila ni Yaya Garita nang ngumiti na naman sa kanya ng makabuluhan. Pero sa pagkakataong yon ay tila naging matapang si Win at pasimple niyang sinamaan ng tingin ang nasabing kasambahay. Lola Lydia, can I talk to you for a minute? Hindi kumibo ang matandang ginang. Nakaupo lang to sa eleganteng sofa habang pinipili ang iba niyang gamit. You and I, alone lang po? Ay, so sorry po. Inaayos ko lang tong mga gamit na dadalhin ko para sa pagpunta natin sa lamay ni Yaya Felicidad mo. I can't talk to you right now. Pwede bang ipagpabukas na lang at medyo pagod din ang lola mo? Hope you understand, Apo Win. Napabuntong hininga si Win bago mapatingin kay Yaya Garita na nakangiti lang sa kanya habang nag-aayos ng gamit ng kanyang lola. Dahil doon ay napakuyom na lang ng kamay ang atletang binata bago bumulong sa hangin. Mais ka na rito, witch ka. Pagkasabi niyang yon ay biglang tumalim ang tingin sa kanya ng kasambahay at naging seryoso ang mukha nito na para siyang lalamunin ng buhay. Dahil doon ay nakaramdam na naman siya ng kakaibang kilabot pero hindi niya yun ipinahahalata. Nagtapang-tapangan siya para malaman ng kaharap niyang mangkukulam na marunong din siyang lumaban. Oh, please Apo, I can't really talk to you right now. Hinihintay ko rin ng daddy mo para makausap siya about sa pagbubuk ng flight natin. Sige po la, you need some help? Thank you so much pero kaya na namin to ni Yaya Rita. Napayukom na naman siya ng mga kamao matapos makita ang pasimpleng pagngisi ng kasambahay. Ayaw niya mang iwan ng kanyang lola na kasama to dahil nakukutuban niyang may binabalak na naman si Yaya Garita pero wala naman siyang magawa. Pagbalik niya tuloy ng kwarto ay hindi na siya mapakalipa. Balisa siyang nagpapalakad-lakad hanggang sa hindi na niya namalayan ang pagtakbo ng oras. 10:30 na pala ng gabi. Nandiyan na siguro si Daddy. Nag-uusap na rin siguro sila ni Lola. Teka, magtitimpla na muna pala ako ng gatas. Nasabi niya yon sapagkat simula nang hindi na sila nagpapansinan ni Victor ay hindi na rin niya inaalaw si Garita na magtimpla ng gatas niya sa gabi. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin ang bunsong kapatid. Namumugto ang mga mata nito na biglang napayakap sa kanya ng mahigpit at pumalahaw ng pag-iyak. Kahit masama pa rin ang loob niya rito ay hindi niya pa rin natiis na aluin si Victor sapagkat alam niyang bukod kay Lola Lydia, ito ang mas pinakanalulungkot sa pagpanaw ni Yaya Felicidad. Kuya, iniwan na tayo ni Yaya Feli. Paano na tayo magbabakasyon yan, kuya? Ang sakit naman na nangyari na to. Nakakainis. Hindi nagsalita si Win. Inalo niya lang ang nakababatang kapatid hanggang sa tumahan na ito. Nang maramdaman niyang okay na si Victor, ay tumanggal siya sa pagkakayakap at pinagmasdan ang namumugto nitong mga mata. Pagkalaon ay sa kanya tinanggal ang salamin nito. Magilamos ka muna rin sa CR. Walang angal na sumunod si Victor at makalipas ang ilang minuto
ay bumalikto at umupo sa kama saka isinandal ang ulo sa pader. Ano, okay ka na ba? Medyo, kuya. Sorry din pala ah. Siguro itong nangyari ay way na rin ni Yaya Feli para makapag-sorry ako sa iyo ng sincere. Diba kasi ayaw nung na nag-aaway tayo? Maiiyak na naman sana si Victor pero mahina siyang sinapak ng kanyang kuya sa dibdib. Masama pa rin ang loob ko sa iyo, no? Kala mo ah, ginagamit mo pa si Yaya Feli ah. Sige ka, baka multuin ka nun. Mahina silang nagtawanan na pagkalaon ay bigla na lang nanahimik. Matagal silang tila nilamon ng katahimikan hanggang sa nagbukas na ng usapan si Win. Siguro, nakausap na ngayon ni Lola si Daddy para makapag-book ng flight natin papuntas ng probinsya ni Yaya Feli. Makakapagbakasyon pa rin tayo. Kaso, malungkot lang dahil sa burol na niya. Pero isipin na lang natin na tupad pa rin yung promise natin sa kanya. Hindi nga lang in a nice way. Hindi ko lang magits yung mga sinabi ni Lola na sumusuka si Yaya Feli na insekto. Is it possible ba? Biglang naalala ni Win ang tungkol sa bagay na yon, kaya bigla na lang sumeryoso ang kanyang pagmumukha na napansin ng nakababata niyang kapatid. Why, may nasabi na naman ba ako mali? Wala bro. But do you still remember yung mga naikwento ko sa iyo about kay Yaya Rita? Yes, kuya. Bakit? Anong meron this time? Victor, paniwalaan mo ko hindi, pero totoo tong sinasabi ko. Sa isang linggong pamamalagi dito ng taong yon, inoobserbahan ko siya. And believe it or not, I've discovered something dark and evil in that witch. Witch? Oo bro, witch siya. I swear, naririnig ko siya gabi-gabi sa kwarto niya. Nagpe-perform siya ng kung ano-anong ritual. Maraming beses. Actually, almost every night kong naririnig yung pangalan ni Yaya Feli na sinasama niya sa pagbigkas. Kaya posibleng may kinalaman siya sa pagkamatay ni Yaya Feli. Tumigil siya saglit sa pagsasalita at lumingon sa kinalalagyan ng dream catcher na nasa pader, kung saan nakapwesto ang ulunan niya sa kama. You see that dream catcher? Binigayan sa akin ni Ka Usme. Pangontra yan sa pagbisita ng mangkukulam na yon sa panaginip ko. Who's Ka Usme? Albularyo siya na hinihingan ko ng tulong para masave tong family natin against that evil witch na nagpapanggap na maid natin. Lumapit ka sa albularyo nang hindi alam ni Daddy at Lola. Hindi ba yun some kind of a witchcraft? Kuya, naguguluhan ako eh. Please bro, tulungan mo ako makumbinsi sila Daddy at Lola na mapalis ang babaeng yun dito sa bahay natin bago pa may mangyari masama sa ating Stop that nonsense, kuya! Tila natulala si Wayne matapos marinig ang sinabing yun ng bunso niyang kapatid. Pagtapos ay kinuha kagad nito ang eyeglasses at sinuot bago magsalita ulit. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, kuya. But you're freaking me out. Mas nakakatakot ka pa kay Yaya dito eh. She's so nice. Ay nako, matutulog na nga ako. Salamat sa pag-comfort, kuya. Good night. Paglabas ng pinto ni Victor ay napapikit na lang si Win. Gusto niyang umiyak at sumigaw pero sinarili na lang niya ang bigat na nararamdaman matapos muling hindi paniwalaan ng nakababata niyang kapatid. Grabe, nabibrainwash na ng witch na yun pati ang kapatid ko. This is all her plan all along. Nangyang yan no. Ano pang kailangan mo sa pamilya kung hayop ka? Habang nag-iisip siya ng plano kung paano mapapali sa bahay nila ang alagad ng kadiliman, maya-maya pa, pagsapit ng eksakto 12:00 ng hating gabi, ay nakarinig na lang siya ng sigaw mula sa labas ng silid. Boses yun ni Ginoong Zero na tinatawag ang pangalan nila ni Victor. Dahil doon ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at kinatok at tumakbo hanggang makita niya ang kanyang tatay na nakatayo sa pinakababa ng hagdan. Halata sa itsura ng Ginoo ang pagkabalisa. Anak, gisingin mo si Victor. Madali kayo. Dadali natin ang Lola Alidia niyo sa ospital. Po? Huwag ka lang tumayo dyan, anak. Bilisan mo ng kumilos. Mabuti na lang ay dumating na kaagad si Victor nang narinig din pala ang komosyon. Anong nangyayari, Dad? Kuya? Madali kayo, Victor. Gisingin mo si Garita.
Ikaw, Win, i-ready mo ang van natin. Bilisan nyo ng kumilos mga anak. Mabilis na ngang kumilos sa magkapatid kahit na natataranta sila at hindi talaga alam kung ano ang tunay na nangyayari. Nang maihanda na ni Win ang van, ay bumaba kagad siya rito at naghintay sa kanyang dad na bitbitin na si Lola Alidia. Pagkakita niya sa matandang babae na walang malay habang isinasakay sa loob ng van, ay ganun na lang ang pagkagulat niya. Dad, anong nangyari kay Lola? Hindi ko alam, anak. Nag-uusap lang kami kanina tapos may nakita ko mga insekto sa ilalim ng paanan niya. Pagkatapos noon bumulagta na lang ang lola mo. Pagkarinig ng sinabing yon ng kanyang ama, ay si Yaya Rita na kagad ang unang pumasok sa isipan ni Win. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, ay dumating na nga ang nasabing kasambahay kasama ni Victor. Pumwesto ang mga ito sa likuran ng sasakyan para akayin ng walang malay na matandang babae at kaagad na nagpaharurot sa pagmamaneho si Ginoong Zero hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay nakarating sila sa pinakamalapit na ospital. Mahabang oras ang hinintay na mag-aama sa waiting area bago dumating ang doktor na nagsuri kay Lola Alidia. Nang tanungin ni Ginoong Zero ang lagay ng kanyang ina, ay sinabi ng doktor na patuloy pa rin niyang inaalam ang dahilan kung bakit na-comatose ngayon ang matandang babae. Sa pakikinig ni Win sa mga usapan, ay napapakuyom na lang siya ng kamao habang napapatingin ng masama kay Yaya Rita na tila nagpapanggap na inosente sa mga pangyayari. Mga anak, umuwi na muna kayo sa bahay. Kami na muna ni Garita ang bahala sa lola ninyo. Pero Dad, gusto ko rin bantayan si Lola. Ako rin po, Dad. Please, listen to me. Huwag na nating pagdiskusyonan to. Alam kong nag-aalala kayo sa lola ninyo. You can't afford to lose another loved one, like Yaya Feli. Kapag nakapagpahinga na kayo, bukas ng tanghali pwede kayong pumunta rito. Kayo naman ang magbabantay at ako ang magpapahinga pati na si Yaya Rita. Napabuntong hininga na lang sina Win at Victor. Sige na mga anak, mag-taxi na lang kayo pauwi. Yaya Rita, sumabay ka na sa mga bata sa paglabas. Pakibili muna ako ng kape, please. Yes po, sir. Sabay-sabay na naglakad sina Win, Victor at Yaya Garita palabas ng ospital. Pero saglit na nagpaiwan ng nakababatang binata dahil iihi lang ito. Nang dalawa na lang sila Win at Yaya Garita ay matapang na hinarap ng atletang binata ang babaeng mangkukulam. Ano bang kailangan mo sa pamilya ko, ha? Ano pag sinasabi mo, Win? Bakit parang nagagalit ka sa akin? Shut up, you witch! Huwag ka magpanggap na inosente. Dahil alam natin pareho na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Yaya Feli. At nakomatose ang lola ko. Binibrainwash mo ang kapatid at tatay ko ngayon. Biglang umismid ang kasambahay at nagtaray ng tingin. Pagkatapos noon ay saka to humalakwip-kip. O di ba? Lumabas din ang tunay mong pagkatao. Kasi naman, may plano pa palang bumalik yung kasambahay na yon. Pag bumalik siya, edi maiitsapwera na ako ulit. Tapos itong lola mo pa. Napakabida-bida rin. Buti na lang sa akin niya sinabi na kapag dadalo kayo sa burol maghahanap siya ng magaling na albularyo para malaman kung sinong nambarang kay Yaya Feli. Bago pa niya malaman na ako yon, inunahan ko na siya. Demonyo ka! May araw ka rin. Tanda mo to, kapag may nangyari masama sa lola ko at sa daddy ko, pati sa kapatid ko, sinusumpa ko nga habulin kita kahit saan ka pa magpunta. Taga-impyerno ako Paano ba yan? Susundan mo ako roon? Pagkatapos ko makuha kung ano ang buhay na meron kayo, saka lang ako titigil. Bago mo magawa yon, naibalik na kita sa impyerno. Itaga mo yan sa bato, mangkukulam! Hindi na nagawang makaribat pa si Yaya Garita sapagkat dumating na si Victor na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pagsakay ng dalawa sa taxi, sa halip na dumiretso sa kanilang bahay, ay tinungo nila ang kinaroroonan ni Ka Usme na ikinagulat naman ni Victor at ikinagalit na rin. Pagkakita naman ng matandang albularyo sa nakababata niyang kapatid, ay hinawakan niya kaagad ang balikat ni Win at pinausog. Tumabi ka at tatanggalin ko lang ang puwing sa kapatid mo, Win. Puwing? Hindi na tumugon ng albularyo. May dinukot lang ito na kung anong uri ng itim na buhangin sa maliit na supot sa kanyang bulsa.
At pagkatapos ay inihip niya yun sa mukha ni Victor na biglang nagkakawag pagkalaon. Ano pong nangyayari sa kapatid ko? Na-hypnotize mo siya, Win. Kumbaga sa term yung mga millennial na brainwash. Biglang nawalan ng malay ang binatang nakasalamin na nasalo naman kagad ni Win. Pagkatapos noon ay kagad niyang idinitalye sa matandang albularyo ang tungkol kay Yaya Garita. Kaya naman dali-dali silang nagbiyahe pauwi sa bahay. Alas 5 ng umaga pagka-uwi nila sa Morales residence, iniga lang nila ang tulog na si Victor sa sofa at pagkatapos ay dumiretso kagad si Win at Kausme sa silid ng kasambahay. Ano pong gagawin natin dito, Kausme? Sabi mo, dito mo naririnig na nag-uurasyon ng mambabarang. Kaya dito din natin siya pababagsakin. Mas madali silang mapapabagsak kapag ganon. Manood kang mabuti sa gagawin ko dahil baka dumating ang araw maisipan mo rin pag-aralan. Pwede kitang turuan. Napakibit balikat na lang ang atletang binata habang pinagmamasda ng matandang albularyo sa mga ginagawa nitong hakbang. Nang handa na ang mga kagamitan, ay isa-isang sinindihan ni Kausme ang mga puting kandila. Gamit ang buhanging itim ay umukit siya sa sahig ng mga letra na siya lang ang nakakaunawa. Nag-Indian sit siya sa gitna ng 5 kandilang nakapalibot at pagkatapos ay nagsimula siyang magwika ng mga katagang siya lang din ang nakakaunawa. Nangilabot naman ang husto si Win habang pinakikinggan ang boses ng matandang albularyo na nag-iiba-iba na ang tinig. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang bumigat ang enerhiya sa buong silid at nabalot sila ng dilim. Kahit pa nakasindi ang mga kandila. Hindi lang doon natapos ang katatakutan. Tumindi rin ang lamig na nararamdaman ni Win hanggang sa maya-maya pa nga ay napasigaw na nagsasalita si Kausme na ikinagulat niya. Ikaw na walang kwentang mambabarang na naninira ng buhay. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito. Hindi kita bibigyan ng kahit na anong babala dahil hindi ako katulad ng iba na maawain. Ngayon pa lang, ibabalik ko na sa iyo ng 10 ulit ang sumpang iginawad mo sa mga taong inosyente. Pagkatapos siyang bigkasin yon, ay malakas din nilang narinig ang pagsigaw ni Yaya Garita. Mula mismo sa loob ng silid, tila nahihirapan to at nagmamakaawa hanggang sa unti-unting naglaho. Sa isang iglap ay muling gumaan ang pakiramdam ni Win. Lumiwanag na rin ang kapaligiran at nawala ang nakakakilabot na lamig. Pagtingin niya kay Kausme ay nakangiti na to sa kanya. Mahinang nilalang ang mangbabarang na yon. Kulang pa siya sa pagsasanay. Pero bago siya matuto ng husto, mamamatay na siya sa loob ng ilang araw. Tapos na, Win. Nagwagi ka katulad ng pangalan mo. Pagsikat ng araw ay isang himalang naituring ng mga doktor ang biglang paggising ni Lola Alida. Kapalit naman noon ay ang panghihina ni Garita. Hindi na sumama ang mambabarang na Yaya papuntang Lamay sa probinsya dahil sa tindi ng iginawad na pagbabalik ng sumpa ni Kausme. Nang magbalik ang pamilya Morales galing sa probinsya ni Yaya Felicidad ay nabalitaan na lang nilang namatay na si Garita. Na ayon sa balita ay pinutakte ng libo-libo at iba't ibang uri ng insekto. Wakas!